Holiday season is around the corner, kaya kaliwat kanan na rin ang pagiging abala ng karamihan. Pero sa mga ganitong panahon, maliban sa saya dulot ng paparating na selebrasyon, hindi may iwasan ang nakakasakit sa ulong holiday stress, di ba? Pag-usapan natin yan kasama ang psychiatrist si Dr. Joanne May Perez Rifareal. Magandang gabi sa inyo, Doc. Yes, good evening, Ma'am Susan. Thank you very much for having me dito sa DAM. Doc, bago maging abala ang lahat. Yes. Ano ba yung tinatawag nating holiday stress, Doc? Yes, ito yung stress, Ma'am Susan, during the time of the holidays. Okay. No? At alam natin, Ma'am Susan, pag holidays, maraming pwedeng sources of stress, yes, be it internally or externally. Externally, like traffic, at maraming mga kaganap no, ng mga parties, gatherings, reunions, of course, finances. At internally naman, merong pressure to perform, Ma'am Susan. Yung pressure na parang kailangan perfect ang regalo, bibigyan lahat na regalo, or yung sometimes may expectation tayo na pag holiday, kailangan masaya, kailangan festive, kailangan fun, cheerful. So, sometimes alam natin na yung iba-iba sa atin may mga pinagdadaanan. Like some would feel lonely, lalo na kung may mga nawala during this time of pandemic. So, kaya nagkaka-add up ito to make us feel stressed during this time. Paano naman po nakaka-apekto sa tao yung ganitong klase ng mga stress? Anong mangyayari? Pag stress ang isang individual, Ma'am Susan, apektado ating physical health. So, maaring hirap matulog, maraming mga nararamdaman ng mga sakit-sakit sa katawan, na palipat-lipat like headache, back pain, na hindi siya ma-explain no, ng another medical problem. Sometimes, sa sobrang kulang sa tulog, Ma'am Susan, bagsak ang energy. Bagsak. At ang effect nito is bagsak ang mood. For example, apektado ang ating emotions like irritable. And ang binabantayan natin is yung holiday blues. Ang blues, Ma'am Susan, ito yung tinatawag na temporary feeling ng anxiety, depression, pagkalungkot during this time of holiday season. So ano maaari mangyari kapag naranasan mo ito? Hindi mo na-manage? Maaring mag-progress siya, Ma'am Susan, no, into something more severe, like holiday blues. At kung itong holiday blues na temporary lang sana, during the holidays, ay kung hindi ka agad ito na-address at na-monitor, ay maaaring magtuloy-tuloy ito even after the holiday season. Masakla. Talaga naman palang malaki yung pwede maidulot sa atin ng ganitong klaseng stress. Kahit na karamihan sa atin excited sa holiday breaks at mga celebration. Doc, ano yung pwedeng gawin para ma-overcome natin ang ganito? At maiwasan natin, ayaw natin yan, di ba? Ayaw natin ito. So, mas maganda, planning and preparation is very important. And of course, Ma'am Susan, mas maganda kung alam din natin, i-accept natin. Let's acknowledge kung talagang tayo ay kulang sa oras, kulang sa budget. So, okay lang yun. It's okay, di ba? Hindi naman kailangan perfect ng ating celebration. Alam natin na wala namang perfect. And set boundaries. Kung talagang tingin natin, hindi natin kayang puntahan lahat ng gathering, reunion, so sobrang kulang ng time and traffic, then we can say no politely. So, set realistic expectations. And physically, dapat healthy din tayo, Ma'am Susan. Meron sinasabi na dapat we should be physically healthy to maintain that, yung perfect pa rin ang ating mood. Dahil kung di natin gagawin yan, lahat tayo candidate yan sa holiday stress na yan. Yes, Ma'am Susan. Maraming salamat po, Doc Joanne. Mapausapin kalusugan, isyong pantahanan, at kahit kwentong pambata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan. Kaya, kay Susan tayo! Susan tayo!